Biglang nagsungit si Mrs. sa'yo at gusto nang makipaghiwalay sa'yo. Aba, may malalim na dahilan yan. At yan ang bigyan natin ng buhay ngayon sa mensahe na pinadala sa atin sa ating subscriber na si Ronnie from Batangas. At para hindi na tayo tatagal pa, isang malaking pagpapasalamat na lang sa inyong lahat, sa inyong suporta sa channel natin. Okay, narito na ang mensahe ng ating sender. Magandang araw po idol, tawagin nyo na lang po akong Ronnie, taga Batangas, 36 years old, factory worker at subscriber nyo rin po ako idol. Ang problema ko idol ay yung misis ko po. Nitong nakalipas lang po na February 10, umuwi po siya sa probinsya nila sa Mindanao sa may Iligan po. Dala po ang dalawa naming anak. Nagkaroon kasi kami ng hindi magandang sagutan dahil nahuli ko po siya na may palaging ka-video call, pero kaibigan lang daw niya na taga-probinsya din malapit sa kanila. Yun lang ang pinagmulan ng matinding away namin, pero pinatawad ko naman siya. Siya lang itong gusto makipaghiwalay sa akin dahil nagsasawa na daw siya sa buhay namin. Nagsimula lang po siyang nagkaganyan idol nitong pag-uwi niya last year bago magpasko. Pag-uwi niya dito sa amin sa Batangas, sobrang nagbago na siya sa akin. Sa ngayon, hiniwan niya ang anak namin doon sa magulang niya at sabi ng nanay niya, pumunta daw sa Cagayan de Oro para magtrabaho. Pinilit kong kontakin siya idol pero ayaw na niyang sagutin ang tawag ko at video call ko sa kanya. Pinagtataka ko pa kapag gabi wala daw signal sa bahay ng amo niya. Tanging text lang sa ngayon ang komunikasyon namin. Ayaw din ibigay sa akin ang address. Palagi niyang sinasabi na sustentuhan ko na lang daw ang mga anak namin at kalimutan ko na lang daw siya. Baka hindi ko kakayanin idol, mahal na mahal ko ang misis ko. Kahit sa ngayon, may pagdududa na ako na baka may ibang lalaki siyang kasama paggabi. Pero umasa pa rin ako idol na hindi totoo itong pagdududa ko dahil mahal na mahal ko ang asawa ko. Sana idol makita mo itong mensahe ko. More power idol. Sana ipagpatuloy mo itong pagpapayo mo. Malaki ang may tulong nito sa amin na nahihirapang ikwento sa iba ang aming totoong buhay. Maraming salamat idol. Okay? Magandang araw din po sa iyo, Sir Ronnie. Salamat sa tiwala, sir. Salamat sa inyong mensahe. Dito sa problema mo, sir, umpisahan natin dito sa sinabi mong ang misis mo ay gustong makipaghiwalay sa iyo dahil sabi niya nagsasawa na siya sa buhay niyo. Diretsuhin na kita dito, sir. Sana mali itong naisip ko. Malinaw dito na sinasabi niya, sir, na itong misis mo ay baka may iba ng lalaki na ito. Kasi kung pagbabasihan ko itong mensahe mo, sir, wala akong makita na dahilan para bigla na lang siyang makipaghiwalay sa iyo. Lalo na doon sa sinabi mong problema na nahuli mo siya na may ka-video call na iba. Pero ayon sa iyo, pinatawad mo naman siya. At sa salitang nahuli, sir, ibig mong sabihin dito, patago siyang gumawa ng isang bagay na takot siyang malaman mo. Ito nga yung pakikipag-video call niya sa iba. Kasi kung tutusin, kung wala naman sanang tinatago, bakit kailangan pang patago pa ito na gagawin? Na kung tutusin pa nga, na kung may respeto pa siya sa iyo o sa relasyon nyo, dapat sinasabi niya sa iyo kung sino ang taong ito at pwede naman niyang tawagan o makipag-usap siya sa tao na yon habang nandyan ka sa tabi niya. Yan kung wala siyang tinatago. At sinasabi niyang kaibigan niya itong tao na ito, sir. Hindi ako sure. Pero ang mga dahilan na ito ay common na ito sa mga taong nahuli mo ng bigla at wala nang maisip na dahilan kaya tanging kaibigan na lang ang madalas babanggitin kung tinatanong mo kung sino ang tao na yon. At take note, sir, kapag tinanong mo ang detail sa taong sinasabi niyang kaibigan lang niya, I'm sure hindi niya ito ibibigay. Dahilan pa ito para pag-umpisahan ng away. Kaya para sa akin, hindi ito basta-bastang kaibigan lang. Sir, dito sa mensahe mo nakikita ko ang umpisa ng problema mo kung bakit naging ganito na ang asawa mo. Nabanggit mo dito, sir, na umuwi last year itong asawa mo sa kanila at may hinala ako sa time na ito na baka lang dito nag-umpisa ang paggawa ni Mrs. ng gawain na dapat hindi niya ginagawa sa iyo. Baka lang sa time na ito may nangyari na sa kanila itong taong sinasabi niya na kaibigan niya. Kaya pagbalik niya sa probinsya mo, doon na nagbago ang lahat. February 10 na bumalik ulit sa probinsya si Mrs. Ilang araw na lang bago mag-February 14. Ayaw kong isipin na imbis ikaw ang kasama niya sa araw na ito, pero nagmamadaling umuwi na sa tingin ko may kaugnayan ito doon sa kaibigan niya, Kuno. Sir, ito ang mapapayo ko sa iyo, sir.
Masakit ito sir, lalo't mahal na mahal mo pa naman itong asawa mo. Pero lahat ng sinyalis na pinaparamdam niya sa iyo sir, tulad ng pakikipaghiwalay sa hindi maayos na dahilan, pagbanggit na suportahan mo na lang ang bata, kalimutan mo na lang ako, sawa na ako sa buhay natin. Kahit sa apat na lang na ito sir, wag na nating isama yung ginagawa niya sa iyo sa kasalukuyan kasi may kutob din ako na may kinakasama na itong misis mo ngayon. Malinaw ang mensahe na gusto niyang iparating sa iyo sir, na ayaw na niya sa iyo, hindi na siya masaya sa iyo dahil may nagpapasaya na sa kanyang iba ngayon na ibang lalaki. Huwag mo nang isiksik ang sarili mo sa taong ganyan sir, sayang ang panahon. At doon sa sinabi mong hindi mo kayang mawala ang misis mo sir, dahil mahal na mahal mo siya, irespeto kita dyan, pero gusto kong malaman mo na wala ng saysay ngayon ang pagmamahal mo sa kanya. At hindi na siya deserve dito para sa pagmamahal na ito. May tiwala ako sa iyo sir na kaya mong tanggapin yan, alang-alang sa dalawa mong anak. Sa ganitong problema sir, tanging pagtanggap na lang ang susi para pa ipagpatuloy mo pa ang iyong buhay. Bata ka pa naman sir, baka sakaling magkaroon ka pa ng matinong babae na sasama sa iyo habang buhay. Sana sir makatulong sa iyo itong payo na to para malinawan ka at matulungan ang iyong sarili na maging matatag sa hamon ng buhay. At tulad ng sabi ko sir, desisyon mo pa rin ang masusunod. Itong sa akin, guide lamang ito para sa magiging desisyon mo. Ulitin ko, maraming salamat sa tiwala at sa mensahe mo sir. Paalam.